discussing the second module, it might be nice for you to at least share your ideas if you want, and also provided pwede nyo i-type sa chat box. Pwede rin naman na mag-open mic kayo, open camera. Sobrang welcome kayo to do that. Okay? So, yeah, since we are trying to save enough time, let's move forward now to our lesson. So, let me also share this presentation for you to fully see Module 2. Okay, for a while. Okay, the title of our module is this one. Yeah, kindly read. That is Evolution of Traditional to New Media. Yan. Paano kaya nagsimula? Yung paglaganap ng teknolohiya at iba pang mga kasangkapan or tinatawag nga natin na resources na sa iba't ibang mga era. So, i-discuss natin yan later on. And then, aalamin natin ano yung mga devices, okay, na ginamit ng mga tao upang makapag-communicate, makapag-store ng information, and also makapag-broadcast yan. So, without further ado, let's start with the pre-industrial age or before 1700s. Okay? So, please read what seems to be the matter with prehistoric era. And do you want to read this one, Ms. Calabocal? People discovered fire, developed paper from plants, and forged weapons and tools with stone, bronze, copper, and iron. Alright. Thank you so much, Ms. Calabocal. So, tatandaan, pre-industrial, ibig sabihin, bago mag-industrial age. Kaya siya may prefix or panlapi, unlapi, to be specific, na pre. Ibig sabihin, pre. Yeah, let me encode here so that we can note before. Okay. Kabaligtaran siya ng post kasi yung post ay after. Okay? Yeah. So, ano nangyari daw? Ang tao ay nakadiskubre ng apoy. Yan, So, alam naman natin sa mga cavemen, right? Sa mga prehistoric people, they were also able to develop paper mula sa halaman. Diba? See how creative they are. And also, they forge weapons and tools gamit nga yung bato, yung bronze, yung copper and iron. These are all minerals, right? So, minaximize talaga nila yun. Isang example, take a look at 35,000 before Christ era. Meron nang nag-exist na mga cave paintings. Okay? So, makikita nyo, mostly mga tema ng mga pinipaint nila sa kuweba? Yung mostly po, napapansin ko like sa mga movies or sa history, yung mga, nilalagay po doon nila yung mga like, pangyayari po sa life nila. So, parang photos po siya, but hindi po siya like digital ginagawa. Ginagawa po siya in like pag-drawing po nila like sa isang stone sa bato po. Alright, very well said. Very good. They are daily activities. Tama yung sinabi ni Ms. Calabocal kung ano yung kaganapan syempre sa buhay nila. So, isang example dyan, yung kanilang pangangaso. Yan, kung makikita nyo syempre, it might be some animals or themselves then as the warriors na kumukuha ng immediate resources mula sa environment. So, very good. Yeah. Next one, we have the clay tablets. So, ang clay tablets ay matatagpuan sa Mesopotamia. Yeah. Siguro narinig nyo na to sa AP nyo subject, diba? Yung term na Mesopotamia. It is on 2400 BC. So, ito yung itsura ng clay tablets, everyone. And so, gawa siya, syempre, kaya nga siya tinawag na clay tablet is gawa siya sa clay. So, minold siya or hinubog, at nilagyan nila ng mga iba't ibang characters yan, as a form of communication during that time. Next one, we have mula sa Egypto or sa Egypt ng 2500 BC. Ito yung mga characters nila. That is what we call the papyrus. Let me also verify the pronunciation. The next one, sa Roma naman, sa Italia, meron silang Acta Diurna. So, ang Acta Diurna naman, kung makikita nyo, may mga different symbols and characters then used to communicate, diba? Ginagamit nila yan for communication. Dahil, syempre, alam naman natin, fire pa lang na-invento, and then, kung ano yung present sa environment, yun yung ginagamit nila. Alright? And then, panahon ng mga Mayan, sa sibilisasyon yan, 5th century, nagkaroon na ng codex. Ganito yung itsura ng codex. Diba? So, very intricate. Kung makikita nyo, yung mga detalye na nakasulat sa codex. And then, meron pang kasama dyan ng mga symbolism ng warriors,
right? Tapos, ide-decipher or ide-decode nila. Kaya nga siya codex. You have to decode or decipher based on what it means during the Mayan civilization. Yan. Okay? Next, we have printing press. Ang printing dati, gumagamit sila ng wood blocks. Take note that printing press, during the 220 BC, gumagamit na sila ng mga wood blocks. So, ito yung itsura niya. You can take a look here. So, inuukitan, right? Kinakarve yung mga characters. As you can see. And then, we also have dibaos. Sa China naman, take note, iba-ibang lugar to. Yung kanina ay, diba, ito, sibilisasyong Mayan. And then, ito ay sa Ehipto. Diba? Ito naman ay sa Roma. Yan. So, iba-iba na sistema ng pag-communicate ang bawat lugar. And when we move to China during the 2nd century, they have the term dibao. So, ito yung itsura ng kanilang parang scroll, diba, na ginagamit. Kasi nga, it is the earliest and the oldest newspapers sa buong mundo. Tatandaan, the oldest, pinakamatanda at kauna-unahang pahayagan sa buong mundo ay nagmula pa sa China. During that time, this was how a newspaper looks like. Ibang-iba sa ngayon. Tama ba? Iba na yung format ng mga newspapers, right? So, during the earliest times, ito ang format ng sa... let me just... Okay, format ng sa China. Okay? Next. Anong era daw yan? Tatandaan lang. Pre-industrial. Next tayo, we have the industrial age. Okay? Please take note of industrial age, 1700s to 1930s. Pakibasa ito, Ms. Mago. People use the power of steam, develop machine tools, establish iron production, and the manufacturing of various products, including books through the printing press. Yes, thank you, Ms. Mago. Kung yung sa industrial, tatandaan nyo nagsimula yung fire, lahat yan. Environment, plants, weapons, tools. Pagdating sa industrial age, 1700s to 1930s, nagkaroon na ng power of steam. Yan. And also, machine tools. And also, kumbaga, na-convert na nila yung fire into heat, right? So, nagkaroon na ng mga, unti-unti na mga makina, di ba, para ma-regulate yung heat. Therefore, hence the term steam. Okay? So, nagkaroon ng produksyon ng iron, di ba? And also, nakapag-manufacture pa ng iba't ibang produkto. So, katulad ng libro. Yan. Ito yung printing press dati. 19th century. Di ba? Baka nakikita nyo to sa mga films like yung mga period drama or period movies. Diba? Kung halimbawa gusto nilang ibalik yung 19th century, yung mga love stories, good. Diba? Makakita nyo, ina-enlighten tayo or ginagawang alive ulito. So, yung setup nung setting nun, nagiging distinct sila sa disenyo. At syempre, kailangan historically accurate. So, ina-ensure nila na yan yung, kumbaga, nagpo-provide sila ng duplicate copy nito. Yan, para, kumbaga, maging tama. So, gamit yung mga printing press, nagkaroon tayo ng produksyon ng mga pag-iimprenta ng libro, diba? At isa doon yung mga dyaryo din, sa katulad sa London. The London Gazette in 1640. Yan, diba? Ganyan yung mga style dati. Ang font niya, distinguish lang natin, diba? Yung font niya, anong font kaya to, diba? Parang etong sa taas, Times New Roman yung dating. And then this one, parang, what do you call this? Old English. Yan. Kung Microsoft Word yan, Old English yung, yung disenyo. Wala masyadong larawan, di ba? Unlike ngayon, ang mga dyaryo, ang mga ginagamit na yung mga, syempre, bold na yung mga headlines talaga, naka all caps, and then, makakapal yung edges ng dulo niya. So, hindi rin masyado na nagka-cursive sa dyaryo kasi Times New Roman, Arial, yun yung mga mostly calibri, diba? Pero kung pupunta ka ng campus journalism, talagang ito yung mga disenyong ganyan, medyo obsolete na kasi marami ng kulay. Pero let's appreciate how London Gazette, during that time in 1640s, provided a good example of a newspaper. Yan. And then, typewriter. Nakakita na ng typewriter?
Yan, nakakita na ba kayo? Okay, that's great. Marunong gumamit ng typewriter. Opo. Oh, really? Wow. Yeah, so that's great. Kasi may isa kong dokumentaryo na panood, yung kay Sir Atom Araulio, yung sa Eyewitness, baka napanood din na rin yun. Nag-survey siya sa mga kabataan kung kilala pa ba nila si typewriter na nagsimula nga noong 1800s. And alam ba nila kung paano mag-type gamit yung mga letra dyan? Kasi ano bang challenge sa typewriter, grade 12? Anong challenge dyan? May delete button ba dyan or backspace na katulad sa laptop? Wala po. Wala. Ayan. Yes, very good. Wala. So, therefore, kailangan, the moment na tinype mo siya, sure ka na. Kasi, kapag nagkamali ka, balik ka sa una. So, magastos talaga yung papel niyan, di ba? So, kailangan yung pagtipa, maingat, di ba? Mahusay tayo sa spelling, di ba? Imagine yung mga opisina dati kung gaano ka-productive yung mga nagtatrabaho sa kanila to memorize every letter in the typewriter and be accurate, diba? Sa spelling, sa style, and also, diba dito nilalagay yung papel, pinapasak dyan, kumbaga pinambabala. Ito yung pihitan, yung adjustan, right? And then dito mo siya titipain. Yan ano, so walang backspace pa dati. Unlike ngayon, diba napakadali, sa phone nga lang, diba? Pwede ka na mag-delete ng element, yan, na gusto mong makita. Yeah. Okay. Yeah. Let's move forward with telephone. Yan. Telephone. Yeah, this is how a telephone looks like in 1876. Yeah, ganito siya, no? May kahawig siya. Ano yun naiisip nyo kahawig ng telepono? Yung style ng telepono dati, parang may kahawig yan. Imagine, na meron siyang flat surface dito, tapos dito siya nakakabit. Parang ano po, like yung pantahi po ba yun? Yes, very well said. Ano, hawig siya ng pantahe o yung sewing machine, 'di ba, na pang yung makina na ginagamit ng mga lolo't lola natin nung mga nakaraang mga taon or siglo, no. So ganyan pa si telephone dati. So yung pinakang alam nating telephone, 'di ba, ganito siya. Ano, 'di ba ganyan na yung alam natin na telepono ngayon or ng mga nakaraang pang taon. Pero yung pinakang unang-unang telepono, ganito siya. Yeah, so kumbaga mabigat, no? Mabigat siya at saka takaw space. Ngayon, paminimalist na yung mga disenyo right? Next tayo, we have motion picture or photography projection noong 1890. Yan, ang galing, no? So, dati, nakakapag-produce na sila during the industrial industrial. Tandaan nyo lang yung word na industry. Ibig sabihin, biglang dumating yung mga makina. Yan, ano, so, yan, nagkaroon na ng motion picture photography. Pag sinabi natin motion picture, pwede ka nang makakuha ng larawan, ano, at saka makapag-video. 'Di ba? Kaya nga pag nag-search ka 1890s na mga kanta, kung makikita mo medyo 'di ba malabo kasi yung film dati hindi pa ganun ka-sustainable. Pero still they were able to have it. And also, may kulay ba agad? Colored na ba agad ang na-produce? Wala pa po masyadong color before, ma'am. Like, bilang lang po yung color na usually nagagamit po sa mga gamit. Yes, very well said. And also, B&W mostly pag video, di ba, black and white. Pero still, makikita mo yung artistry pa rin nung gumawa ng mga motion picture. Kaya nga ngayon, di ba, ginagawa nilang nagdi-digitally restored films na nagpo-produce na ng mga ganyan. Di ba, nilalagyan na ng color grading, pinapalinaw na ngayon, ganun ka-powerful na ngayon. Pero during the industrial, still, they were able to do it through this. Yan, di ba? Kasi ngayon, iba na yung mga camera diba? O, tingnan nyo siya. Gawa siya mostly sa wood lagi. Tapos may steel and other parts. Okay? Next tayo. Ito yung unti-unti naging commercial na yung pag-produce ng mga motion pictures. Nag-elevate na mula dun sa kahoy. Yeah. It came into metal, steel, and then nagkaroon na rin ng mga other parts. Diba? Yung kung saan pwedeng sumilip sa lente yung pwedeng kumuha ng motion picture na yun. So, pag sinabi natin motion picture, gumagalaw na picture, hence, films yun sa madaling salita. Okay? Next tayo. Ito, nagkaroon na ng sound noong 1926. Kasi dati walang sound to Yung sa naunang mga taon, 1890s. Pagdating ng 1926, almost ilang dekada din, so nakabuo na sila ng pag-produce ng motion picture, pero this time kaya niya nang i-record yung sound, diba? And then we have telegraph. Telegraph naman, this is how it looks like.
'di ba? Lagi kayong makakakita parang may ang branding dati may mga ganito, right? Parang wheel. Yan, tapos may mga fulcrum, may mga tornilyo na naka-attach, right? So, parang sabi nga ni Miss Calabocol kanina, hawig sila ng panahian. Yan, ganun talaga yung style dati. Okay? And then the punch cards, this is how it looks like. Okay, so ganun kahusay, yung mga dating bumuo niyan. Tandaan, this is during industrial age. Okay, move forward tayo sa susunod na age, and that is what we call electronic. Madali lang tandaan. Lagi lang kayong titingin sa key term. Pag electronic, gumamit na ng transistor. Okay? And then, gumamit na nga niya ng power of transistors na kung saan pinanganak na yung mga ating mga computers. Okay? And then, yung mga long distance communication, napadali na. Yan. Electronic yan. 1930s to 1980s. Okay, allow me to zoom in. This is one of examples of a transistor radio. Yan, di ba? Ang lakas classic, di ba, ng mga gantong radio? May radio ba kayo sa bahay pa sa ngayon? Or more on TV na kayo, tsaka na lang? Phone, Spotify, di ba? May TV na lang po or Oh, spot. I see. Ayun, di ba? So, bihira na lang nagra-radio, So, mostly yung mga nasa probinsya. Kaya, ang alam ko, may mga nagra-radio pa naman, lalo na yung mga nagsasaka. Yan yung kanilang libangan tuwing pananghalian, di ba? Pag namamahinga sila, o kaya kahit nagtatrabaho, background display nila ang radio. Unti-unti kasi natalo na yan ng television, tas ang television, pinalitan na ng mga computers and then smartphones. Pero tatandaan, sa electronic age, ganito yung mga television, Di ba mga television nyo ngayon, saan nayari? Grade 12. Saan nayari yung TV nyo? Ma'am, anong tawag po dun? Di ba yun yung TV po na malaki na siya, malaki na po yung screen, Aha. remote na po siya, hindi na siya yung tulad po niya na may pindutan pa po sa baba. Yes, very well said. So, panipisan na rin yung TV ngayon, Matatangkad yung TV ngayon, pero maninipis. Flat screen na kasi, And then, tama yung sinabi ni Miss Calabocol, dati ito, magpipihit ka pa, hanapin mo pa yung channel. And then, naranasan nyo rin yung may antena pa. Yung may TV yung pinupukpok pa dati Di ba? Yung para lang magka-signal. Di ba? Yeah, di ba? Balik tayo sa Yeah, additional, Miss Calabocol. Ma'am, wala po. Okay. Yan, di ba? So, ganito lang kalit yung screen niya, pero ito rin yung design niya, Gawa rin siya sa parang kahoy, right? And then may kaunting alloy ata to or metal na dinagtag. 1941 ganyan ng television. Yan. So, imagine, kung gaano kahusay din syempre, yung gumawa ng television. Ito siguro, ito yung soundbar. Ngayon, di ba, pag bumili ka ng TV, built-in yung mga speakers, surround sound, di ba, ganun na. Pero dati, ganito siya. Bulky. Malaki yung likod, mostly. Ganun talaga. Ang term dyan is bulky. Ibig sabihin, malaki yung likod. Bulky. Okay, next one. Ito yung mga large electronic computers. Yan, ito hindi natin naabutan to, Siyempre, 49 tsaka 1951, di pa tayo pinapanganak sa mundo. Pero ganito yung tsura ng mga large electronic computers. Yeah, imagine, ang laki, Ang laki ng space na na-accumulate. Yeah, and then, zoom in lang natin. Parang mukha nga siyang library of computers, Yan, ganyan siya. Yan, dyan sinastore yung data, Tapos, ito naman yung example ng UNIVAC tsaka EDSA. Okay, so, ganun yung style niya, Unlike ngayon, nagbago na yung itsura ng mga computers. Okay, what else? Siyempre, nag-evolve din yan. Ito yung mga mainframe computers naman. Unti-unti, sa IBM, ito yung itsura na. Yan, they tried to innovate certain ways para mas ma-improve pa yung, for example, yung storage, di ba? Yung brain ng computer kasi dati, medyo mabagal, So, ang aim nila is to make everything, as easy as it is or accessible. Ito naman yung Packard 901A, 1968, and then the Apple I. Yan. Ito parang parang TV, right? Parang siyang TV na. Yan, lumiit na. Kaso, tinan nyo yung niya, pindutan. Yeah. And then, ito, yung mga parts. Yeah, this one. Diba? Iba sa ngayon. Okay. And then, ito pa yung isang example. And then, we have, ito, mga projectors. Dati, ganito pa siya, OHP LCD projectors. Parang siya, timbangan, diba? Kung titingnan.
yung mga projectors dati, ganyan siya. Mabigat to, for sure. Yan. So, baka pag nakakapanood ka ng mga old films, nakikita nyo yun, ano. So, ito ay panahon nung electronic age. So, elektroniko, ibig sabihin, yan, sinilang na si radio, si computer, diba? Next one, we have information age. The internet paved the way for faster communication and the creation of the social network. People advanced the use of microelectronics with the invention of personal computers, mobile devices, and wearable technology. Moreover, voice, image, sound, and data are digitalized. We are now living in the information age. Alright, thank you so much. So, tatandaan sa information age, of course, yung boses, 'di ba, yung imahe, yung mga sounds na narinig natin, even yung datos ay talagang makikita mo na online. So, yun yung branding naman ng information age. So, madali siyang tandaan. Pag tinanong kayo, anong era sinilang ang mas elevated pa na personal computers, kasi ito ay mostly mga bulky computers. Yeah, 'di ba? Mainframe 'yan. Yeah, merong personal computer dati, pero kung makikita nyo, 'di ba, noong 1968 hindi siya fully developed as a machine. But in information age, nagkaroon na ng mga wearable technology. Yeah, example ng wearable technology, may naiisip pa kayo? Yung ginagamit sa familiar kayo dyan, virtual reality. Let's try to flash some Yeah, virtual reality, pag sinuot mo yung gadget, parang kumbaga na punta ka na sa mundo nila. Yeah, parang siya, seamless, tas masasimulate mo talaga, mahahawakan mo, parang sensory yon. So, mararamdaman mo, tila makikita mo, maririnig mo pa, 'di ba? So, yun yung tinatawag natin na wearable technology. Yan. So, unti-unti yung mga bansa, 'di ba, ginagawang trend na yan. Pwede ka nga maglaro, 'di ba? Pwede kang sumakay sa Ferris wheel ng sinuot mo lang yan, pero parang feeling mo nandun ka na. Yan. So, yan ang tinatawag natin na virtual reality, mga wearable technology. Pero tingnan lang natin, trace lang natin, yung mga browsers dati, di ba, we have now Google, Microsoft Edge, pero dati ang popular noong 1993 ay Mosaic. So, ganito yung itsura ni Mosaic. Zoom in lang natin for you to fully see Mosaic. Yan, So, Microsoft and NCSA Mosaic for Microsoft Windows. So, dati pa lang, meron ng talaga si Microsoft, may branding na. Imagine kung gaano nakayaman yung CEO ng Microsoft, no? So, eto, nag-elevate sila into different versions. Meron ding Internet Explorer. Naabutan natin to, di ba? Naabutan nyo to? Internet Explorer. Pero dito, iba pa yung logo eh. Ngayon kasi, kulay na siya. Kulay blue na, right? Internet Explorer. Yeah, di ba ganito na siya ngayon? Pero dati, this is how it looks like. May mundo. Pero ngayon, na siya, tapos parang kumbaga may ring na nakapalibot. And social networks, eto, naabutan nyo ba to? Feeling ko hindi, no? Anong year kayo pinanganak? Mga 2000? Ay, Seven. Yeah. Sorry, 2007? Ayan, So, for sure, baka hindi nyo siya naabutan. Pero bago si Facebook, ito yung sikat. Friendster. Yan, baka naririnig nyo na, So, ganito yung itsura niya. Yan, tapos, nakalagay dyan yung mga mag-birthday celebrants. May games pa nga eh. And then, you can post your picture. Yan, panahon daw na kumbaga genuine pa yung mga tao online. So, wala masyadong bashing, di ba? Happy. Let's be friends. Let's be mutual. I'm going to share my milestone. And then, you can comment here. Anong ginagawa mo. And then, pwede mong i-poke or hanap ka ng friends mo na magiging kasama mo maglaro or makakausap. Yan. So, ganito siya. Yeah. So, sikat na sikat talaga to noong 2002. However, nung dumating si Facebook, nawala na si Friendster. Yeah. So, magandang imbakan din daw yan ng mga pictures dati eh. Yeah, kaso, yun nga, nung dumating na si Facebook, nawala na si Friendster. Yan. Si Facebook, pinanganak yan noong 2004. Yung Multiply, na-try nyo to? Ako kasi, I haven't tried this one. Yeah, Multiply. It is also for social networking. 2 years
matapos dumating si Friendster, dumating si Facebook, tapos matapos ng ilang taon, nanalo talaga si Facebook hanggang ngayon, ano. So, ganun and then now, Meta na yung tawag, right? Kay Meta na siya nakapasok. Okay, and then blogs, di ba? Blogspot noong 1999, LiveJournal, and then we have the WordPress. Okay, dyan ka pwede mag-publish ng mga blogs. Yan, di ba? So, halimbawa, may naghahanap ng info. Pag binisit yung blog mo, magkakaroon yan ng, what do we call that? Data traffic. Kaya nga yung mga blogger, B as in boy ha, kasi di ba, yung V as in victory ay video. So, ito ay mga write-ups. Di ba? Kapag nagkaroon ng data traffic, kikita ka talaga, pag marami nag-visit ng pinublish mo. So, ito siya. Okay? Yeah, mostly nagre-register. Okay. Alright. Next tayo. Yeah. Okay, additional. We have microblogs, Twitter. Diba? Ang Twitter, ano nang tawag ngayon? Yeah, it is called now as X, right? X. And then Tumblr, ito yung Tumblr, lalagyan naman niya ng mga pictures. Twitter is used for allowing someone to tweet, 'di ba? What's on your mind, and then si Twitter kasi 'di ba, or si X sa ngayon, inaalam niya sa pamamagitan ng anong symbol to? Hashtags, right? Kung ano yung pinaka-trending, kung ano yung pinakamaraming hashtags tsaka tweets sa X, yun yung ibig sabihin trending, tas nirarank niya, right? Okay? Ito, isa pang example, syempre YouTube. 2005 siya pinanganak, ano? Yeah, YouTube, pwede ka mag-upload ng mga contents. Ito yung binabanggit ko kanina, the wearable technology through virtual reality. Yan yung mga trend ngayon sa mayayaman ng mga kumpanya, specifically in terms of ICT. Yan. Video chat, Skype. Yan, pwede ka makapag-video call. And then, Google Hangouts, ito yung itsura niya. Google Hangouts, and then the Skype itself. Yeah, ang Skype din ginagamit dati ng mga teachers panturo sa mga students abroad. Yan. Okay. Next tayo, search engines. Ang Google, tatandaan, 1996. Ang Yahoo, 1995. So, Google and then Yahoo. Okay. What else? Portable computers. Diba? 1980. Tapos, nung 2008, nauso yung mga netbooks, yung mga mas maliliit. 1993, nagkaroon na ng mga tablets. Diba? Ganito yung itsura niya. Ito, tablets. What else? Laptops. Netbook. Ito yun, mga maliliit. Netbook yan. And then, unti-unti, nabago how it works. And then also, mayroon ba kayong ganito? Baka meron kayong ganito rin, no? Smartwatch. Meron ba kayo? Parang may nakita ako sa mga kaklase nyo na may suot na ganyan. Wearable technology. Oo. Anong feature ng smartwatch ang alam nyo na parang latest ngayon or trending? Smartwatch. Aside sa oras. Like, ma'am, yun sa, nabibilang niya po yung paglakad natin, yung steps. Yes, very good. So, yung mga nag-exercise, right? Yan, natatrack niya yung heartbeat mo, tapos yung dami ng steps na nagawa mo. Yun yung maganda sa mga smartwatch. Meron pa nga pwede mag-play ng music na kukonect nila, di ba, sa parang earbuds na nilalagay sa tenga. So, doon na lang nila pipindutin, dito na lang. And then, meron pang parang phone na rin siya, all in all, pero syempre, may mga limits lang. Yan, etong nasa picture, medyo outdated yung mga phones na to, no? Pero baka naabutan nyo yung mga ganyang itsura pa ng phone. The keypad, naabutan nyo? Mga Nokia, ganun. Yung mga 9310, ganito. Naabutan nyo? Sa mga parents nyo or sisters, di ba? Naabutan? Yes po. Oh, good, di ba? Ganyan dati. Tapos, malalaki din, tsaka mabibigat. Ang popular dati is Nokia, and then, nung dumating na yung mga touch screens na phones, di ba? Diyan na nagsimula sila Samsung, at iba't iba. Hanggang ngayon, di ba, panay Chinese brand na nga eh. Like Tecno, and if I'm not mistaken, Redmi, di ba? Chinese, Cherry Mobile, dati sikat din, pero na-phase out na yung unti-unti. Kasi ang dami nang naglitawan, na smartphones na iba't iba yung capacity talaga. Yan. So, parang may mga phones na rin ngayon, di ba? Katulad ng, alam niyo yun sa Microsoft ata yan. Microsoft phone. Yan this one. Yeah, parang laptop na rin siya in a way.
and then ang linaw ng camera niya. So I have seen it from one of my good friends, and then mostly sa Canada daw, ganyan yung ginagamit nilang phones, Microsoft, kasi ang dami niyang kayang i-store, and then yung capacity ng laptop almost the same sa kanya. Diba, ano mga sikat dito? Yung mga mura pero ano naman, diba, affordable pero quality rin. Yan, yung mga pwede ka makapag-picture. Yan, and then now, more on ano na, iPhones, ano pa. Ano mga sikat na brand ngayon ng phone ang alam nyo? Aside sa iPhone. Samsung po. Ayan, correct. Ano, si Samsung, isa rin yan sa mga leading, kumbaga, pioneer. Ano, what else? Ano pa bang sikat ngayon? Yung Honor, right? For the gamers, tsaka mga clumsy. Kidding aside. Kasi syempre, kapag binagsak daw siya or hinampas pa kung saan, binasa, hindi daw masisira agad, right? So, yun yung feature niya. So, habang tumatagal, di ba, we never know ano na kaya mangyayari sa mga smartphones and wearable technology, even sa mga laptop in the time ahead. Ano na kaya magiging itsura niya? Ayan. So, I think that sums up our short lesson for Module 2. Tandaan lang, meron tayong 4 na period. First, pre-industrial. Second, industrial. Third, electronic. Then the fourth one is information age. Okay? So, here are the reference links if you want to know more about our discussion. And then, please prepare for a short quiz about modules 1 and 2 on our next session. Okay? Goodbye and thank you, everyone.